Hayop ka talaga! May nalalaman ka pa dyan na walang ibang babae at hindi mo yun kayang gawin? Walang hiya ka talaga! Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Kaya hindi mo ako mapakasalan dahil hindi ka patapos dyan sa pagiging binata mo. Pasalamat ka, nakaalis agad ang babae mo. Kung hindi, talagang makukulong ako dahil mapapatay ko lang siya. Hayop ka! Hayop ka! Ang baboy mo! Napakababoy mo! Han, ano ba? Ayan ka na naman eh. Hindi mo man lang hinihintay ang sasabihin ko. Wala nga akong babae. Hindi ko naman alam kung sino yung nandito kanina. Hindi ko nga yung kinausap. Wala akong iba, okay? Kung alam mo lang mahal na mahal kita. Kinukwento ko nga sa kanila yung sa pamilya natin eh. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-proud sa'yo. Alam ko ganyan ang iniisip mo kasi sa postpartum mo. Ganyan daw ang mga babae, nababaliw. Pero hindi naman totoo yung iniisip mo. Wala akong babae. Huwag ka magpapaniwala sa sinasabi nilang paninira tungkol sa akin. Hindi ako nababaliw! Huwag mong idahilan sa akin itong postpartum ko! May babae ka! Alam ko may babae ka! Malaman ko lang kung sino siya. Sinasabi ko sa'yo, ikaw mismo ang maglilibing sa bangkay ng babae na yon! Paano kung ang taong inaakala mong kakampi mo, siya rin pala ang isa sa nagtatago ng lihim sa'yo? Ganon ang naramdaman ni Sheng. Lalo pat ang kalaban niya ay ang kanya mismong bilas. Ano kaya ang kahahantungan ng dalawang tao na lulong na sa pagkakasala? May kapatawaran pa nga ba ang lahat? O hindi na rin nila magagawang makalaya sa ganti ng itim na kapangyarihan? Oh, basang-basa ka naman ng pawis mo. Naglakad lang ako. Grabe ang traffic. Sige na, mamaya ka na maligo, magpahinga ka na muna. Halika rito, pupunasan ko ang pawis mo. Hubarin mo tong t-shirt mo. Hindi na muna. Matutuyo rin naman tong pawis ko eh. Tulog na ba si baby? Oo, kanina pa nga kita hinihintay. Tinatawagan nga kita. Ang kaso, hindi ka naman sumasagot. Hindi ko naririnig. Paano? Hindi naman ako naglabas ng cellphone. Mahirap na, naglalakad lang ako sa labas. Baka ma-snatch na naman. Natakot na ako sa nangyari nung nakaraan eh. Sige na, pahinga ka na lang din at maliligo na muna ako. Humalik si Wendell sa noo ng kanyang asawa. Sa totoo lang, may kakaibang nararamdaman si Sheng. Hindi niya makumpirma kung ano ba yun. Kung tungkol ba sa panloloko ng asawa niya na hindi niya naman makumpirma. 1 taon pa lang silang nagsasama. Hindi pa sila kasal pero may isa silang anak na 4 na buwang gulang pa lamang. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin mapalagay si Sheng sa kanyang nararamdaman. Noong wala ang kanyang asawa, pinapunta niya ang kanyang bilas. Magkasundo silang dalawa ni Leia. Asawa ito ng kuya ni Wendell na nagtatrabaho naman sa malayo. 1 beses sa 1 linggo lang kung umuwi at may 2 na rin silang anak. Ano ba kasing iniisip mo? Basta, alam ko talaga na may babae siya. Ramdam ko, hindi ko lang mahuli eh. Wala naman sa messenger niya. Sabi mo naman, ni minsan hindi pa ng babae si Wendell, di ba? Baka naman hinala lang yan. Yung asawa ko nga, 1 beses lang umuwi sa 1 linggo, hindi naman ako naghihinala. Basta alam mo na mahal ka ng asawa mo, hindi yan mambababae. Para san pa na araw-araw naman umuuwi tapos hindi naman ginagabi? Hindi ko makumpirme. Kinumpronta mo naman ba siya tungkol dyan? Sinabi mo na ba sa kanya yung nararamdaman mong ganyan? Hindi. Kasi tuwing umuuwi siya, pagod na siya sa trabaho. Tapos kapag naman titingin ako sa cellphone niya, ang nakikita ko lang puro pictures ni baby. Pero madalas talaga, lalo na kapag gabi umiiyak ako. Alam mo yung sobrang bigat ng dibdib ko, tapos siya tulog na tulog habang ako iyak naman ang iyak. Baka naman sa postpartum mo yan. Ganun ba yun? Kahit na ilang months na si baby? Oo naman. Hanggang 10 years nga raw yun eh. Sa postpartum mo lang yan, kaya akala mo may ibang babae ang asawa mo. Naramdaman mo rin ba itong ganito noon? Oo, mas malala pa dyan. Umiiyak ako kahit walang dahilan. Tapos minsan, nakatulala lang ako. Sa panganay ko talaga, kung alam mo lang,
Minsan naaabutan ako ng asawa kong nakatulala sa sala. Akala ko nga noon nababaliw na ako. Parang ang daming tumatakbo sa utak ko. Parang ang nakakarinig din ako ng mga bulong noon. Kaya wala yan. Postpartum lang yung nararamdaman mo. Yung paghihinala mo na yan, gawa lang yan ng utak mo. Kasi ako, alam ko talaga na mahal ka ng asawa mo. Kaya wag mong paghihinalaan. Nadala si Sheng ng mga salita ng kanyang bilas. Bilang mas matanda si Leia, nakikita niya ito bilang kanyang ate. At mas marunong na ito sa buhay at bilang isang ina. Wala kasing kapatid si Sheng, kaya masaya siya na makilala si Leia. Mabait ito sa pamilya nila. Maaasahan at dun din siya lumalapit kapag kailangan niya ng tulong. Malapit lang din kasi ang bahay nito, sa kabilang kanto lang. Isang gabi, habang nakahiga ang mag-asawa, sinubukan ni Sheng na lambingin si Wendell. Han, ang gwapo mo sa bago mong buhok. Ang bango mo. Han, matulog na tayo, ha? Aalis pa kayo bukas, di ba? Dadali mo sa center si baby. Ayaw mo ba? Saglit lang tayo. Pagod ako, Han. Pwede sa susunod na lang. Ano ba naman yan? Bakit ba kapag ako nag-aaya, lagi ka nalang pagod? Ayaw mo na ba sa akin, ha? Hindi mo na ba gusto ang katawan ko dahil lang sa nanganak na ako? Ano, mas masaya ka ba sa babae mo? Hindi sa ganun, Han. Pagod lang talaga ako eh. Saka hindi ba ang sabi, hindi pa dapat makipag-sex kapag ganyan na ilang months ka palang nanganganak? Inaalala ko lang naman ang kalagayan mo. Kahit naman gusto ko, syempre, isipin pa rin kita. Hindi sa ayaw ko, kundi dahil sa pinangangalagaan kita. Wala akong babae. Kahit na kailan hindi kita ipagpapalit sa kahit sino. Masaya ako para sa pamilyang binuo natin. Nakonsensya si Sheng dahil mas pinangunahan siya ng kanyang galit. Nadala siya sa katwiran ng kanyang asawa. Kahit na naghahanap ang kanyang katawan, inisip niya na lang din na baka nga magkaroon ng komplikasyon kapag ipinilit niya ang makipagtalik kahit na ilang buwan pa lang siyang nanganganak. Ilang linggo pa ang lumipas, napanatag na si Sheng. Lalo pat nakikita niya ang paglalambing ng asawa. Noong walang pasok sa trabaho si Wendell, sinubukan niyang makabawi sa asawa. Oh, Han. Bakit hindi ka pa nag-aayos? Ha? Bakit? Anong meron? Di ba ang sabi ko aalis tayo? Naghihintay na nga si Mama. Ang sabi ko kasi dadalhin nga sa bahay si baby. Ipapaiwan muna natin, papaalaga kahit saglit lang. Para ka ako mailabas kita at makapag-relax ka muna. Pumayag naman siya kasi gusto niya rin makasama ang apo niya. Tara na, magbihis ka na. Akin na si baby. Ha? Totoo ba? Hindi ba nakakahiya dahil may anak na ako tapos ipapaalaga ko pa sa mama mo para lang makapag-relax ako? Si Mama naman ang nagsabi noon. Ang sabi niya baka raw kasi magkaroon ka ng ano ba yon? Postpartum depression na tayo. Ang dapat daw alagaan din kita. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Hindi ko naman alam kung ano yung postpartum na yan. Sabi niya igala raw kita dun sa peaceful na lugar. Para nga marelax ang utak mo. Mahirap daw yan lalo na first time mo lang din. Basta ang sabi niya dun sa hindi nakaka-stress na lugar. Kaso di na-aprobahan ng leave ko eh. Mag-book sana ako ng staycation. Pero saka na lang, baka next month. Sa ngayon tayo muna. Sa spa na lang muna kita dadalhin, ha? Natuwa si Sheng sa mga naririnig niya. Ramdam niya na mahal siya ng kanyang asawa. Sadyang nagduda lang talaga siya rito. At ngayon ay kita naman niya na bumabawi ito sa kanya. Hindi niya rin naman masisisi si Wendell dahil ito lang din naman ang unang beses na nagkaroon siya ng asawa. Kaya wala siyang alam patungkol sa postpartum. Mabuti na lang nakikinig siya kapag pinagsasabihan siya ng ina. Mabait din naman ang biyenan ni Sheng sa kanya. Magaan sa pakiramdam ang nangyari kay Sheng nung mga araw na yon. Nawala ang kanyang pagdududa sa asawa. Tila ba bumalik ang kanyang sigla. Dahil doon, naikwento niya ulit kay Leia kung ano ang nangyari.
'Diba? Sabi ko sa'yo eh. Alam din ni Mama kung ano yun. Sinabi ko rin kasi kay Mama na pagsabihan niya si Wendell kasi nga hindi rin marunong. Buti naman gumawa na rin ng paraan. Minsan kasi, yung mga lalaki, hindi talaga nila naiintindihan ng mga babae, lalo na kapag ganyan na may postpartum. Ang sabi nga niya sa akin na sa susunod daw mag-outing kami. Sama kaya kayo? Hindi ko pa sigurado. Tingnan ko kung kailan. Baka kasi wala si John. Saka kapag inimbitahan kami, baka kasi para sa inyo lang yun eh. Alam mo na, minsan kasi kailangan mo rin maglalabas ng bahay. Hindi lang basta labas. Yung ganyan nga na travel para malinawan ang isip mo. Ang hirap pala ng ganito, no? Kung ano-ano pala talaga ang tumatakbo sa isip ko. Hindi mo naman ba inaaway si Wendell dahil lang sa iniisip mong may babae siya? Hindi na. Pagkatapos ng usap namin, napanatag na ako. Naisip ko nga na gawa-gawa lang ng utak ko yung paghihinala ko sa kanya. Wala naman akong nakikita eh. Hindi ko siya nahuhuli. Tapos, malala magbigay ng assurance. Naaawa nga ako sa kanya kasi pagod din siya tapos ako walang ibang ginawa kundi ang maghinala. Paano ba naman kasi kapag akong naglalambing ayaw niya? Ang sabi mo naman hindi siya mahilig, di ba? Kahit noon pa na magjowa pa lang kayo. Oo, hindi nga. Pero syempre, alam mo naman ng mga babae, aminin na natin na minsan talaga mahilig tayo, di ba? Tapos panay siya tanggi sa akin. Lalo na nung buntis ako at ngayon na nanganak na ako. Iniisip ko tuloy nun na mas masaya siya sa babae niya. Huwag mo yan isipin. Kasi bakit naman siya mambababae, di ba? Alam mo, ang mga lalaki nambababae yan para sa sex. Kung di yan mahilig sa sex, bakit kailangan niya pang humanap ng iba? Imposible na para lang sa love, di ba? Andyan ka naman, mahal na mahal mo siya. Kaya huwag ka na maghinala sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging maayos ang pakiramdam ni Sheng. Hindi niya hinahayaan na matatalo siya ng iniisip niya. Hanggang sa dumating ang isang araw, habang nagliligpit siya ng mga gamit ng asawa, napansin niya na may naiwang balat ng kondom sa bulsa nito. Nanginginig siya sa galit hanggang sa dumating si Wendell. Hindi pa nakakausap ay sinampal na niya agad. Oh, ano nangyari? Ano na namang ginawa ko? Walang hiya ka? Ano to ha? Sinong babae ang pinaggamitan mo nito? Akala ko ba ayaw mo muna makipag-sex ha? Bakit ngayon may ganito ha? Walang hiya ka? Lumayas ka dito! Layas! Hindi ko alam yung sinasabi mo. Anong kondom? Saan mo ba nakita yan? Doon sa pants mo na kulay gray! Pants? Yan yung sinasabi kong hiniram ni Dexter na pants. Di ba may extra ako sa locker? Tapos kakasaoli lang niya sa akin kahapon. Hindi ko naman hinalungkat yan eh. Malay ko ba kung ano palang nailagay niya dyan? Talaga ba? Hindi ko yan alam dahil wala ka namang sinabi na may nanghiram. Gagamit ka pa ngayon ng ibang tao ha? Huwag mong idamay ang ibang tao sa mga kalokohan mo. Lumayas ka na rito! Lumayas ka! Hindi nga sa akin yan, Han. Hindi ko yan ginamit. Sinabi ko yun sa'yo. Pero naging makakalimutin ka, di ba? Dahil sabi ni Mama, madalas daw sa mga may postpartum mabilis makalimot. Parang nung nakaraan lang, nakalimutan mong kunin yung pagkain na pinainit mo. Tapos ang dami mo rin nakakalimutan kahit yung kagagawa mo lang. Kaya hindi yan sa akin. Hindi mo lang maalala na sinabi ko sa na hiniram yan ni Dexter. Teka, tatawagan ko siya para maniwala ka sa akin. Tinawagan nga ni Wendell ang katrabaho at inamin na sa kanya yon. Humingi ng tawad si Dexter dahil hindi niya nakitang naitabi niya yon sa suot niyang pantalon. Naging dahilan pa raw siya ng awayan ng mag-asawa. Doon lang kumalma si Sheng. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo hindi yan sa akin. Pinangungunahan mo kasi kagad ng galit eh. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Nasampal pa kita. Paano? Nag-overthink ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Nakakagalit naman talaga kasi na makakita ng balat ng kondom sa gamit mo. Tapos, hindi naman tayo nagsisex simula nung nabuntis ako. Baka mamaya, naghahanap ka na nun sa ibang babae. Hindi ko yun gagawin, ha? Mahal na mahal kita eh.
Ngayon pa ba ako maglolo ko kung kailan may anak na tayong dalawa? Sorry talaga, Han. Oks lang, gets ko naman kung bakit ganyan. Pero huwag kang maghihinala sa akin ha. Kahit na kailan hindi kita lolokohin. Mas lalong nakonsensya si Sheng sa naging asta niya. Paanong hindi niya muna hinayaan ang asawa na magpaliwanag? Nanguna pa siyang manakit dito bago sabihin kung ano ba ang kanyang nakita. Pinaniwalaan niya si Wendell. Hindi siya naghinala sa nakita niya dahil lang sa inako ito ng kaibigan ng asawa. Pero ilang araw din lang ang lumipas, pansin niya na may kakaiba kay Wendell. Minsan pang napansin niya na parang may bumaon na kuko sa likuran nito. Ano nangyari dyan sa likod mo? Ha? Meron ako nakita kagabi dyan. Parang may nakabaon na kuko. Saan? Tignan mo nga ulit. Wala na, malamang kagabi pa yun eh. Natulog ka na, mawawala na yan dahil ang tagal mong nakahiga. Han, kung ano-ano na namang nakikita mo eh. Ayan ka na naman eh. O sige, dadalin ulit kita dun sa salon. Aalis pa naman tayo sa linggo dahil mag-outing tayo. Bakit? Sinasabi mo ba na nababaliw ako ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero kung ano-ano na naman kasi ang hinala mo sa akin. Wala naman talaga akong babae. Ano bang gusto mo? Sige, yun na lang ang cellphone ko. Di ko na yan nahawakan kahit kailan. Sabihin mo na lang sa akin kapag may importanteng sinabi sa akin ng boss ko o may chat sa akin ng mga kamag-anak ko. Check mo na rin, pati email ko. Lahat i-check mo. Malamang nabura mo na. May babae ka, hindi ako nagkakamali, alam ko. Wala nga akong babae. Bahala ka diyang isipin kung anong gusto mong isipin. Binibigyan ka na nga lagi ng assurance eh. Tinatawagan naman kita palagi. Magka-chat tayo para alam mo kung anong ginagawa ko kahit nasa trabaho lang naman ako. Tapos malalaman ko na ganito? Pinaghihinalaan mo pa rin ako? Oo, alam ko naman na may postpartum ka kaya ka ganyan. Nahihirapan din naman ako intindihin ka. Tao lang din naman ako. Parang ngayon sinasabi mo nagsasawa ka na sa akin ah. Ano bang gusto mo? Makipaghiwalay na sa akin? Hindi ko pwedeng sabihin na ang arte mo dahil sinabi na sa akin ni mama tong ganito. At sinabi niya na dapat intindihin kong ugali mo dahil pabago-bago talaga yan. Sorry na, kung iniisip mo na may nagawa akong kasalanan kahit na wala naman talaga. Huwag ka na magalit sa akin oh. Kung nai-stress ka, nai-stress din ako. Nilambing ni Wendell ang asawa kahit na walang ibang ginawa si Sheng kundi ang magalit sa kanya. Hanggang sa napakalma niya ito. Hindi pumasok sa trabaho si Wendell para lang masamahan ang kanyang asawa. Hindi dapat sila lalabas pero iginala na lang sila ni Wendell. Mukhang kailangan lang ni Sheng makalabas ng bahay at makalanghap ng sariwang hangin. Nang makauwi sila, pagod na pagod si Sheng. Tulog na rin ang anak nila na bitbit ni Wendell. Nang maihiga ang bata, saka ulit nag-usap ang dalawa. Para maging maayos na rin ang iniisip ni Sheng, pinagbigyan na lang siya ng asawa sa pagroromansa na hangad niya. Nakaramdam ng ginhawa si Sheng hanggang sa nakatulog siya. Alanganing oras noong magising siya. Pagtingin niya sa tabi, wala ang asawa. Naghintay pa siya ng ilang sandali dahil baka nasa banyo lang ito. Pero walang dumarating kaya hinanap niya ito. Naabutan niya ang asawa na nagbukas ng pinto galing sa labas. Saan ka galing? Bakit pawis na pawis ka? Parang hingal na hingal ka dyan ah. Hindi, nagising ako kasi may naririnig akong kumakaluskos sa bubong. Akala ko pusa eh. Duda ako. Ayun, kita ko na may tao. Muntik na tayong pasukin na magnanakaw. Sinundan ko kaso hindi ko nahabol eh. Bakit gising ka pa? Bakit hindi mo ako ginising at sinabihan? Para saan pa? Alangan namang istorbohin ko ang tulog mo. Minsan ka na nga lang makatulog na maayos eh. Sakaya mo na, inayos ko naman na yung gate. Bukas ipapaalam ko na lang sa barangay. Sige na, tulog ka na. Maliligo lang ako ah. Ang lagkit ng katawan ko eh. Hindi kumbinsido si Sheng sa sinabi ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay may tinatahago talaga ito. Hindi niya lang makumpirma. Hanggang sa hinayaan na lang muna niya dahil kung aawayin niya ang asawa ng walang basehan, baka kung ano na naman ang mangyari. Hanggang sa dumating ang araw na nagpunta na naman si Leia sa bahay nila dahil problemado na naman si Sheng sa bagay na hindi niya maintindihan.
Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Hindi kasi, te. Feeling ko malapit ko na talaga siyang mahuli. Ramdam ko na yung babae niya, malapit lang dito sa atin. Ikaw ba? Wala ka bang nababalitaan na kabit ng asawa ko? Ako pa talagang tinanong mo. Sa palagay ko walang ibang ginawa ang asawa mo kundi ang magtrabaho at intindihin ka. Huwag mo lang sobrahan ng kagaganyan mo. Bahala ka. Baka talagang matuluyan na magsawa sa'yo yung asawa mo. Ang hirap naman kasi talaga, te. Kaya bilib ako sa'yo eh. Isipin mo yon. Isang beses sa isang linggo lang kayo magkasama ni Kuya John. Tapos hindi mo siya inaaway. Hindi ko kailangang awayin. Para saan pa? Kapag inaway ko siya may magbabago? Ilang araw na nga lang kami magkasama tapos puro away pa. Para nga sa pamilya yung araw na yun eh. Saka kung mambababae siya, bahala siya. Basta ako ang asawa niya. Ako ang inuuwian niya kapag may mga espesyal na araw. Nasa amin siya kapag birthday niya, kapag Pasko at bagong taon. Bahala na siya kung may iba siya. Masistress lang ako kung aawayin ko siya. Tapos hindi naman din magbabago, di ba? Hindi ko kaya yun. Feeling ko mababaliw talaga ako. Huwag ka nang ganyan. Buti nga asawa mo ganyan sa'yo eh. Kung iba yan, baka talagang pagsabihan ka pa na ang arte-arte mo. Yung ibang asawa kaya walang pakialam. Kahit may postpartum ka niyan, babaliwalain ka nila. Hindi naniniwala sa ganon. Kaya wag mong awayin. Ikaw talaga magsisisi kapag yan nanahawa sa'yo. Baka saka bibintang mo sa kanya, maghanap talaga yan ng ibang babae. Ewan ko na lang kung hindi ka magwala. Ang hirap talaga. Minsan kasi yung mga ginagawa niya, alam ko na may babae siya. Hanggat wala ka namang nakikita. Di ba nga, ang mga babae malalayan kapag naghinala? Hindi naman tayo maghihinala kung hindi naman totoo. Sure ka? Totoo ba yung hinala mo? Hindi naman, di ba? Alam mo, kesa kung ano-anong iniisip mo, ang gawin mo na lang, mag-impake ka na lang ng mga damit nyo. Kasi nga, ang ganda talaga dun sa lugar na pupuntahan nyo. Grabe, nakakainggit mag-staycation dun. Alam mo kung saan? Hindi niya pa kasi sinasabi sa akin kung saan eh. Basta sinabi niya lang sa akin sa linggong araw, tapos nakalive siya ng Monday. Nakita ko lang din sa sinend sa akin ni John kasi nagtanong araw sa kanya si Wendell. Mukhang surprise to. Ay, kaso lang, nasabi ko. Sorry. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na nga ang araw kung kailan sila aalis. Silang tatlo kasama ang kinuhang yaya ni Wendell. Noong una, ayaw pa ni Sheng pero ang sabi ng asawa, mas mababawasan ang stress ni Sheng kung kukuha sila ng yaya ng kanilang anak. Kaya noong mga sandali na yun, lahat ng oras ay ibinigay ni Wendell sa asawa. Ni hindi ito humawak ng cellphone, maliban na lang kung kukuha na ng litrato ang asawa at anak. Doon lang ulit na linawan si Sheng. Han, sorry ulit kung laging mainit ang ulo ko ha. Salamat dito sa mga ginawa mong ganito. Alam ko talaga na mahal mo ako. Wala to, parte to ng pagiging asawa ko. Kung gusto mo nga, pwede na rin tayo magpakasal. Kaso ang sabi mo, kapag 1-year-old na si baby. Oo, saka na lang. Basta alam ko talaga ngayon na mahal mo ako. Sorry kung ang arte ko ha. Ilang beses kitang inaway at pinagdudahan kahit na hindi naman ako nakakakuha ng ebidensya. Okay lang, naiintindihan naman kita eh. Saka may outing nga kami sa company. Kaso baka hindi na ako sasama dun. Ha? Bakit naman? Ayaw ko kasi na mag-overthink ka eh. Baka hindi rin ako makapag-enjoy kasi iniisip ko na umiiyak ka na naman sa bahay. Alam mo naman ako, di ako mapalagay kapag ganun ang nangyayari sa'yo. Hindi na, sige na, sumama ka na doon. Kayo din lang naman na magkakatrabaho ang pupunta eh. Okay na yun sa akin. Alam ko naman na hindi ka mambababae doon. Hindi talaga. Ang tatanda ng mga babae doon oh. Saka halos mga lalaki kaming sasama. Basta huwag ka magiinom ng sobra ha. Minsan sa pagiinom nakakagawa ng mali ang isang tao eh. Oo, hindi talaga, promise. Nakuha ni Wendell ang tiwala ng asawa.
Payapa na ulit ang utak ni Sheng hanggang sa dumating na nga ang araw na aalis na ang kanyang asawa. Ilang beses niya itong pinaalalahanan at ilang beses din naman sinabi sa kanya ng asawa na hindi nito sisirain ang tiwalang ibinigay sa kanya. Habang nagpapahinga si Sheng, nakita niya ang mensahe ng isang babae sa asawa niya. Pinagmumura nito si Wendell, kaya tinawagan ni Sheng ang babae. Doon niya nalaman na asawa ito ng katrabaho ni Wendell. Sinabi ng babae na kasabwat si Wendell sa pambababae ng asawa niya. Pinagtatakpan daw at talagang sinama pa nila sa gala nila at ginamit ang kumpanya. Ang ibig sabihin, yung pinuntahan nila, hindi yung company outing? Sinabi ng babae na hindi. Silang mga konsentidor na mga magkakatrabaho lang ang pumunta ron, kasama ang mga kabit nila. Sinabi rin ng babae na kasama ni Wendell ang babae niya. Noong una, hindi pa naniniwala si Sheng dahil nagtitiwala siya sa asawa, pero nagpadala ang babae ng litrato kung saan pinakita na may nakakandong na babae kay Wendell. Nakayakap pa ito kaya hindi kita ang mukha. Galit na galit si Sheng, kaya nung gabi na yon, umalis siya. May yaya naman ang anak niya kaya may mag-aalaga rito. Ilang beses niyang tinawagan ang asawa habang nasa sasakyan siya. Nakuha niya ang eksaktong lugar kung saan namamalagi ang asawa kasama ang mga kaibigan nito. Kasama niyang susugod doon ang babae na nagsumbong sa kanya. Tinawagan niya ulit ang asawa hanggang sa sinagot na ito. Ano? Hayop ka? Manloloko ka ha? Talagang magkakasama pa kayo ng mga walang yamong mga katrabaho? Akala mo ba hindi ko malalaman yung pinaggagawa mo dyan? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko lang nasagot ang tawag mo dahil nasa banyo ko, naliligo. Huwag mo akong tinatarantado! May babae ka dyan! Alam ko na may babae ka! Hayop ka! Makarating lang talaga ako dyan. Sinasabi ko sa'yo, kakalbuhin ko yung babae mo! Hayop ka! Tang-ina niyong lahat dyan! Kasama yung mga konsentidor mong mga kaibigan! Habang nasa biyahe si Sheng, pinagmumura niya ang mga kaibigan ng asawa. Ginamit niya ang account ni Wendell. Noong una, hindi siya pinapansin pero pati mga asawa ng mga lalaki na yon ay kinausap niya para sabihin ang mga kalokohan ng mga asawa nila. Naunang makarating ang isang babae sa lugar kung saan ang sabi niya naroon ang babae ni Wendell. Gigil na gigil noon si Sheng. Ang problema lang, hindi pa nakakarating ang sinasakyan niya. Sinabunutan daw ng babae yung kabit ng asawa niya. Nakalmot niya rin sa muka pero nakaalis. Yun na lang daw kasi ang babaeng naiwan doon. Hindi niya naabutan ng babae ng asawa niya, kaya iginanti na lang niya si Sheng. Nang makarating siya sa lugar, wala na ang ibang katrabaho ni Wendell dahil nagsisugod din ang mga asawa. Sumalubong ang malakas na sampal kay Wendell. Hayop ka talaga! May nalalaman ka pa diyang wala kang ibang babae at hindi mo yun kayang gawin? Walang hiya ka talaga! Akala ko ba ako lang ang mahal mo, ha? Kaya hindi mo ako mapakasalan dahil hindi ka patapos dyan sa pagiging binata mo! Pasalamat ka, nakaalis na agad ang babae mo. Kung hindi, talagang makukulong ako dahil mapapatay ko lang siya. Hayop ka! Hayop ka! Ang baboy mo! Napakababoy mo! Han, ano ba? Ayan ka na naman eh. Hindi mo man lang hinihintay ang sasabihin ko. Wala nga akong babae. Hindi ko naman alam kung sino yung nandito kanina. Hindi ko nga yung kinausap. Wala akong iba, okay? Kung alam mo lang mahal na mahal kita. Kinukwento ko nga sa kanila yung sa pamilya natin eh. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-proud sa'yo. Alam ko, ganyan ang iniisip mo kasi sa postpartum mo. Ganyan daw ang mga babae, nababaliw. Pero hindi naman totoo yung iniisip mo. Wala akong babae. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi nilang paninira tungkol sa akin. Hindi ako nababaliw! Huwag mong idahilan sa akin itong postpartum ko! May babae ka! Alam ko may babae ka! Malaman ko lang kung sino siya, sinasabi ko sa'yo. Ikaw mismo ang maglilimbing sa bangkay ng babae na yon! Han, kumalma ka muna. Wala akong babae, okay? Hindi kita niloloko. Hindi ako naniniwala sa'yo! Manloloko ka! Kahit nang makauwi na sila, galit na galit pa rin si Sheng.
Kahit na anong away niya sa asawa, hindi ito gumaganti sa kanya. Tahimik lang ito, para bang pinaparamdam sa kanya na wala siyang pakialam sa mga kasinungalingang pinagsasasabi ng ibang tao. Pilit niyang pinaninindigan na wala siyang iba. Dahil doon, iyak nang iyak si Sheng. Gabi-gabi yun, kahit pasuyuin siya ng asawa. Pakiramdam niya, sobrang bigat ng kanyang dibdib at hindi yun nawawala. Kahit na magsisigaw siya o magwala, hindi maalis sa utak niya ang nalaman niya. Hindi pa rin kasi inaamin ni Wendell kung ano ang ginawa niya. Kahit na may ebidensya na siyang pinakita, pilit na sinasabi ng asawa na hindi yun totoo. Isang araw, mag-isa lang sa kwarto si Sheng. Iyak siya ng iyak, hanggang sa tumayo siya para tignan ang sarili sa salamin. Ang pangit ko na ba? Ang pangit na ba ng katawan ko dahil lang sa nanganak ako? Itong buhok ko, hindi na ba maganda? Sobrang taba ko na ba? Bakit nang bababae ang asawa ko? Marami na bang kulang sa akin dahil lang sa naging nanay na ako? Hindi na ako attractive sa paningin niya. Kulang na ako. Ang pangit-pangit ko na. Hindi na matingnan ni Sheng ang sarili sa salamin. Hindi lang pisikal na anyo ang iniisip niyang nagbago sa kanya. Nawala na rin ang kanyang mga pangarap. Simula kasi noong nagbuntis siya, tumigil na siyang abutin ang pansarili niyang pangarap. Ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang para sa pamilya nila. Hanggang sa hindi na niya kinaya, sinubukan niyang puntahan ang kanyang bilas. Panay kasi ang dahilan nito para hindi magpunta sa bahay nila, kaya siya na lang ang dumayo. Ano yung nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ano yung sugat sa pisngi mo? Ano kasi to eh. Nagluluto ako nung nakaraan tapos natalsikan ng mantika. Ang sakit nga eh, kaya tinakpan ko muna. Nasaan ang mga bata? Andun kina mama. Sinundo rito kanina. Sensya ka na hindi ako makapunta sa inyo ha. Kasi bahala ko maglinis ng bahay. Ano bang sadya mo? Wala naman. Kwentuhan lang sana pero mukhang may ginagawa ka. Sige, magpagaling ka ha. Hindi na nagtagal si Sheng sa bahay ng bilas. Hindi niya maintindihan kung ano ang hinala na biglang pumasok sa kanyang isip. Ang naalala niya, kinuwento ng babae na sumugod sa kabit ni Wendell na sugatan niya ito sa mukha. May kalmot daw sa pisngi kaya nagdugo yun. Habang nakatalikod si Leia, pinagmasdan siya ni Sheng. Kinuhanan niya rin ang litrato para tignan kung ang kabit ba ng asawa ay ang kanyang bilas. Alam niyang kalokohan yun pero lahat ng babae sa paligid niya pinagdududahan na niya. Kinumpirma niya. Kitang-kita na may pagkakatulad sa likod ni Leia ang likod ng kabit ng asawa niya. Naglakas ng loob si Sheng na tawagan ulit ang babae. Tinanong niya kung kilala ba ng asawa niya ang kabit ni Wendell. Nagulat siya nung banggitin ang buong pangalan ni Leia. Sigurado ka bang Leia Miranayon ang pangalan ng kabit ng asawa ko? Yun daw ang sinabi ng asawa niya at pilit na sinasabi na wala siyang kabit at si Wendell lang daw ang meron. Nilaglag niya si Wendell para lang mapanatag ang asawa. Doon na nanginig ang buong katawan ni Sheng. Alam niyang hindi pwedeng magkamali ang binanggit na pangalan ng babae dahil hindi naman nun kilala si Leia. Imposible naman na sinisiraan niya lang si Leia dahil hindi naman sila magkakilala. Ilang araw na nakatulala lang si Sheng. Hindi na siya umiiyak dahil mas nangingibabaw na sa kanya ang galit. Hindi niya rin kinompronta ang asawa at ang bilas dahil alam niyang itatanggi lang nila ang alam niya. Inayos ni Sheng ang kanyang sarili. Hindi para sa asawa, kundi para sa kanya at para mismo sa anak. Napapansin ng asawa niya ang pagbabago sa kanya. Ang ganda mo ngayon, Han. Bagong reband ka.
Bakit pala nagpagupit ka ng buhok? Pero bagay rin naman sa'yo eh. Ang sexy mo ngayon ah. Dry na kasi yung dulo ng buhok ko. Saka nagpapapayat ako ngayon para pwede na ulit ako makapagsuot ng mga dati kong damit. Sayang naman eh. Kasi andyan lang sa taguan. Baka masira yung mga yon. Bakit? Babalik ka ba sa modeling? Pwede pa ba yon? Akala ko bawal na maging model kapag may anak na, di ba? Sabi ng dati kong manager, pwede pa naman daw. May weight requirements kasi eh. Wala naman yung problema kung may anak na ako. Hindi naman halata. Saka sayang din, malaki yung kikitain ko. Alam mo naman na kung hindi lang ako nabuntis nun, kasama ako sa event na ginanap sa ibang bansa. Saka may mga kilala naman akong mamis na nagmo-model pa rin eh. Saka bata pa naman din ako. Halika nga Han, ang ganda-ganda mo talaga. Grabe ang bango mo ah. Bagong ligo ka ba? Ano ba? Wala ako sa mood. Ayoko. Hindi pwede dahil baka mabuntis na naman ako. Saka ayoko nga. Mamaya mahawaan pa ako ng sakit eh. Baka sa landi ng kabit mo. Kung kani-kanino lang din nagpapakangkang yun. Mga babaeng ganun pa naman, sagad ang kalandian. Kung sino na lang makitang lalaki, bubuka ka na lang. Wala naman talaga akong ibang babae. Huwag kang magpapaniwala sa mga paninira nila. Bakit pa ako hahanap ng iba? Kung ganito naman kaganda ang asawa ko. At sexy pa. Ay, tigilan mo ako. Huwag mo akong daanin sa ganyan mo. Matulog ka na dyan. Hindi hinihiwalayan ni Sheng ang asawa dahil sa ngayon ay kailangan niya pa rin ng suporta nito. Hanggat hindi pa siya nakakakuha ng maayos na trabaho na alam niyang kayang sustentuhan ang kanyang anak kahit na malayo na sila kay Wendell. Hindi niya pinapaalam sa asawa ang mga hakbang na ginagawa niya para makipaghiwalay rito. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit ang kaarawan ng ina ni na Wendell, kaya nagpunta sila sa bahay nito. Naabutan nila si Leia na tumutulong sa pagluluto. Napatingin ito kay Wendell at ganon din si Wendell. Sa mga tingin pa lang nila, mahahalata na ang kakaiba nilang relasyon. Pero binaliwala yun ni Sheng, kahit na sa kalooban niya ay galit siya. Wala rin namang ibang tao na nakapansin dahil marahil para sa kanila, ang relasyon ng dalawa ay tungkol lang sa maghipag at magbayaw. Tutulong na lang muna ako sa kusina. Pabigay na lang tong gift natin kay Mama. Sure ka ba? Pwede naman na dito ka na lang muna. Ako na lang ang tutulong sa kusina. Hindi na, ako na. Nakakahiya naman eh kung ikaw pa ang tutulong. Tsaka si Ate Leia lang naman ang nasa kusina ngayon. Pwede naman niya akong turuan kung ano yung kailangang ayusin. Sabi naman nila, luto na rin yung mga pagkain. Kaya dito ka na lang. Hindi napigilan ni Wendell ang asawa, kaya nagpunta sa kusina si Sheng. Kung saan magpapanggap siyang walang alam na para bang hindi siya galit sa kanyang bilas. Ngayon na may alam na siya sa mga nangyari, iba na ang nararamdaman niya. Hindi na niya kaya pang galangin na tingnan katulad noon si Leia. Dahil kapag nakikita niya ito, naaalala niya lang kung paano nagloko ang kanyang asawa. Ate Leia, okay na ata tong sa inihaw na isda. Gagawa na lang ako ng sausawan. Isahan na lang muna rito tapos saka ko hahatiin sa ibang lagayan. Paabot na lang ako ng 4 na platito. Ha? Huwag mo na hatiin. Okay na yan. Tayo-tayo lang din naman ang kakain eh. Yung iba naman di na magsasawsawan. Hindi naman pwede yung sausawan ng lahat. Dapat iba-iba, di ba? Para hindi naman maging ugali na sumausaw kapag nasausawan na ng iba. Nakakadiri kasi yung ganun. Dapat kung ano yung iyo, yun lang ang iyo. Hindi na para makisawsaw pa sa iba. Hindi ba? Grabe, ang lalim naman ng hugot mo sa sausawan. Oo nga te, ang lalim talaga. Kahit na nanginginig ang laman ni Sheng habang nakakasalamuha ang kabit ng asawa, pinilit niya pa rin maging kalmado. Hindi siya gagawa ng bagay na makakasira sa mga plano niya. Kahit na gustong-gusto na niyang saktan ang bilas. Naroon din kasi ang asawa ni Leia na mukhang wala ring alam sa kalandian ng asawa. Mabait naman si Jan, sadyang napunta lang sa babaeng mahilig mang-agaw ng iba. Matagal na rin namang naririnig ni Sheng na may gusto si Leia kay Wendell.
Hindi pa nagiging sila noon, narinig niya sa pinsan ni na Wendell pero hindi niya pinakinggan dahil maayos naman na nanliligaw sa kanya noon ang asawa. At nung mga panahon na yon, may anak naman na sina Leia at Jan. Maayos din ang samahan nilang dalawa. Hindi niya lang akalain na ang taong tinuturing niyang kapatid at kakampi, siya palang tunay na umaahas sa asawa. Habang kumakain silang pamilya, may tawanan at kaunting usapan. Oh, Sheng, bakit hindi ka kumain? Ang sasarap ng pagkain oh. Parang bilang na bilang naman yung butil ng kanin na kinakain mo. Oo nga Han, kumain ka na dyan. Ito, dagdag mo dyan. Huwag ka na muna mag-diet. Ang sexy mo na kaya. Kumain ka pa dyan. Ito, dagdag mo dyan. Huwag ka na muna mag-diet. Ang sexy mo na kaya. Kumain ka pa dyan ha. Baka mamaya maubusan ka ng pagkain. O ito, di ba paborito mo to? Oh, sa'yo na lang din tun sa akin. Naaalala ko tuloy ng birthday ni Junior. Tawang-tawa naman ako nung hindi ko alam na iyo pala yung pagkain na yon tapos nakain ko. Hindi pa kayo mag-asawa nun eh. Bago pa lang ata kayo. Tapos nagtalo kayong dalawa kasi yun na lang pala yung last na ulam. Tapos sakto na paborito mo pa yon. Buti na lang hindi ako ang inaway mo nun. Oo, hanggang ngayon naman eh. Galit pa rin ako sa mga taong mga agaw ng ulam. Hayaan mo, marami naman dito eh. Oo nga pala, ang lapit na mag-isang taon ng anak nyo ah. Ano bang plano? May party ba? Ganon? Ganito lang din, yung tayo-tayo lang. Magpapareserve lang kami para sa family and friends. Hindi rin naman kasi sanay si Sheng na maghanda tapos ang daming bisita na hindi namin kilala. Ayoko rin kasi yung nagpupunta kahit hindi invited. Lalo na ngayon, uso ang mga makakapal ang muka. Parang kanina ka pa wala sa mood. Ano, may pinag-awayan na naman ba kayo ng asawa mo? Nagkakaganyan ka lang naman kapag iniinis ka nitong si Wendell. Ikaw ano na naman ba yung kalokohan na ginawa mo? Ha? Uy, wala ah. Alam niyo namang lahat na good boy ako, di ba? Di kaya ako gumagawa na ikagagalit ng asawa ko. Naku, matagal na kaming hindi nag-aaway. Wala naman na dapat pag-awayan. Buti naman. Okay yan para hindi ka na stressed. Ang ganda mo na nga ulit ngayon eh. Parang dalaga ka na. Parang walang lumabas na bata dyan sa'yo. Kung hindi mo sasabihin, hindi pa malalaman na may anak ka na. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya. Pasexy ng pasexy. Mas lalo lang siyang naging maganda ngayon. Baka naman masundan agad ha. Ayoko na muna magkaroon ng kasunod si baby. Gusto ko na isa lang ang anak. Depende na lang kung magkaroon ng anak sa iba si Wendell. Ano kaya mangyayari kapag ganun na no? Oh, bakit naman kayo tumahimik? Nagbibiruan lang naman tayo rito ah. Walang kumibo sa kanila. Kaya iniba na lang ng ina ni Wendell ang usapan. Naging malamig ang sandali, lalo pat sa tuwing may sinasabi si Sheng na tatamaan ang dalawang manloloko. Hindi niya direktang tinutukoy pero mukhang ramdam ng dalawa na para yon sa kanila. Kaya nang makakuha ng pagkakataon si Leia, kinausap niya si Sheng. Inabangan niya talaga na silang dalawa lang ang nasa kusina dahil hindi rin mapapalagay ang kanyang utak kung hindi niya kukumpirmahin ang naging pag-uugali ng bilas. May problema ka ba? Ako? Bakit naman ako magkakaroon ng problema? Baka ikaw ang may problema. Kung may gusto kang sabihin, direktahin mo. Kanina ko pa napapansin na may mga pasaring ka sa akin. Ayoko ng parinigan. Hindi tayo mga bata, kaya kung may gusto kang sabihin, sige, sabihin mo na ngayon. Huwag ka maglaro dyan. Sure ka ba na sa'yo ang mga pasaring ko? Baka naman inaangkin mo na iyo. Palibasa kasi mahilig kang umangkin ng hindi iyo, di ba? Kita mo na? Ano yan? Ano yung inaasta mong yan? Bahala kang isipin kung ano ito. Dahil hindi na tayo dapat nagpapanggap dito. Sa bagay, talent mo yun eh. Magaling ka nga pala sa paglalaro ng linis-linisan. Galing mo nga eh. Hindi ko na tuloy alam kung mangmang ka ba o sadyang kinalimutan mo kung ano bang kasalanan mo.
Hindi na pala tayo dapat nagpapanggap. Kung may problema ka sa akin na hindi ko alam kung ano, sabihin mo na. Kung gusto mo, sa harapan pa nilang lahat. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na may announcement ka? Para matigil ka na dyan sa problema mo. Nadadamay pa ako. Sure ka? Paano natin sasabihin ngayon tong alam ko? Wait, paano ko sasabihin sa asawa mo na yung susunod niyong anak, pamangkin niya? Kasi anak ng kapatid niya di ba? Ang gulo, no? Ang landi mo kasi Anong pinagsasasabi mo dyan? Leia. Oo, Leia lang ha. Kasi bastusan na tayo rito Alam ko, ang katarantaduhan ninyo ng asawa ko. Nakita ko yung PT na nasa bag niya Ano yon? Monthsary gift mo sa kanya na sa wakas, tatay na siya? O ano yung anak mo? Pinsan at half-sibling ng anak ko? Tapos kapatid yan ng anak mo na pinsan din nila? Bale, hindi ko yan kaano-ano kasi hindi naman kami kasal ni Wendell Kaya hindi ko yan pamangkin. Hindi ko rin naman yan tatanggapin na anak. Si Kuya John na lang palang walang alam Ano kaya tatawag niya dyan? Pamangkin o anak? Huwag mo ko sinusubukan, Sheng. Huwag mo sirain ang pamilya ko. Ayun, hindi niya itinanggi. Ibig sabihin talagang totoo. Huwag mo akong pinagbabantaan dahil hindi ako natatakot sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang sumira sa pamilya na to, hindi ako. Maghintay ka lang, malapit ka na ring mabaliw. Hindi dahil sa postpartum, kundi dahil sa kalandian mo. Hindi ko kasalanan na nahumaling sa akin ang asawa mo. Baka kasi mas magaling ako. Mas ramdam niya sa akin ang pagiging lalaki niya. Hindi ko siya asawa. Kinakasama ko lang siya. Isa pa, ganun lang din naman talaga ang mga kabet, di ba? Para usan lang. Nung hindi mailabas sa akin, humanap ng iba. Mas okay pa nga sana kung sa pokpok at least yon, bayaran. Trabaho ang magpakangkang. Hindi katulad mo, libre, pamigay. Grabe yung talent mo. Hindi lang isang pamilya ang masisira, kundi lahat. Pati yung magkapatid, magkakaroon pa ng hidwaan. Ganda yarn? Huwag mo talagang susubukan na magsabi sa kanila. Hindi mo alam kung paano ako maghalit. Hindi mo gugustuhin na malaman yun. Oh, nakakatakot ka naman magbanta. Buti pa ako, hindi nagbabanta dahil lahat ng sinasabi ko, gagawin ko. Mag-empake ka na lang. Mas nakakahiya naman kasi kung pupulot ka ng mga basahan mong damit sa kalsada. Tanga ka Pumayag ka ba naman maging kabit? Napakababang babae. Iniwan ni Sheng ang bilas na hindi alam ang gagawin. Matapang siya dahil hawak niya sa leeg si Leia. Nang makauwi sila ng bahay, kinausap ni Wendell ang asawa. Dahil alam na nito na may alam siya, base na rin sa sinabi sa kanya ni Leia. Pipilitin na lang niyang guluhin ang utak ng asawa para magawa niya pa rin ang gusto niyang gawin. Pero wala na. Kahit na anong sabihin niya, hindi na maniniwala pa sa kanya si Sheng. At talagang kinampihan mo pa ang kabit mo, no? Ganyan ba talaga mga taong manluloko, ha? Huwag mo akong pagsabihan na para bang nababaliw na ako dahil totoo ang nakita ko. Totoo ang alam ko. Ano ba naman yan? Para namang sinabi mong ang baba akong lalaki para lang pumatol at kumabit dun sa asawa pa ng kuya ko. Kahit na kailan hindi ko naisip na magkaroon ng ibang babae. Malaking respeto ko kay kuya, lalo na kay Ate Leia. Hindi pa ba? Nabuntis mo pa nga ang kabit mo, di ba? Huwag ka na magpanggap dahil paglabas ng bata, malalaman din namin ni Kuya John. Nakakasuka ka, Wendell. Alam mo yon, ha? Nakakahiya kayong dalawa. Ewan ko na lang talaga kung anong gulong madadala ninyo sa pamilya na ito. Wala naman kasi talaga. Baka sa postpartum mo yan, kaya kung ano-ano na naman ang ino-overthink mo. Tinutulungan naman kita para malabanan mo yung ganyan, di ba? Dahil ayoko na nahihirapan ka. Kasi kapag ganyan ka, damay ako. Damay yung dapat na maayos natin pagsasama. Huwag mong idahilan lagi sa akin tong postpartum ko. Labas ito sa pangangabit mo. Ni hindi ka man lang ba nahiya sa kuya mo? Siya yung nagpaaral sa'yo noon. Siya yung tumulong sa atin na magkaroon ng sariling bahay. Nung nanganak ako, wala kang maibigay, di ba? Kaya siya ang gumastos. Tapos ikaw,
Lalandiin mo lang ang asawa niya. Parehas kayo ni Leia na baliw. Parehas na malandi at manluloko. Tinarantado ninyo kami. Tapos, ayan na, may ebidensya na. Nahuli ka na, pero panay ka pa rin tanggi. Hanip naman na ugali yan. Huwag mo namang guluhin si Ate Leia. Ay, wow! Ang galang ha? Kapag ba inuungol mo ang pangalan niya, sinasabi mo rin ba na Ate Leia? Hindi mo man lang ba naisip na yung babaeng kinakaukaw mo, babaeng kinaukaw na ng kuya mo? Hindi ka man lang nagkaroon ng taste sa magiging kabit mo? Gusto mo naman pala ng pangit. Sana ako na lang nagreto sa'yo. Kung mas maganda sana sa akin, hindi ako may insulto Kaso, pinatos mo pa yung babaeng amoy paa. Buti na lang, wala na tayong contact. Iniisip ko pa lang nasusuka na ako. Pasalamat ka pa nga ngayon birthday ng mama mo. Yun sana ang surprise gift ko sa kanya. Na malaman na magkakaroon na ulit siya ng apo. Pero saka na yun, kayo na lang magsabi sa kanila. Hindi na kumibo si Sheng kahit na lagi siyang pinipilit ng asawa na walang namamagitan sa kanila ni Leia. Habang si Leia naman ay panay ang pagbabanta sa kanya na wag siyang maninira ng pamilya. Natatawa na lang si Sheng, lalo pat alam niyang nalalapit na ang pagkasira ng buhay ng bilas niyang mga agaw at ng manloloko niyang kinakasama. Hindi niya na nais na tawagin pang asawa si Wendell at malaki ang pasasalamat niyang hindi siya agad nagpakasal. Ilang linggo pa ang lumipas, nagkaroon na ng pagbabago sa mga plano ni Sheng. May nakita na siyang bahay na uupahan niya sa oras na iwan niya si Wendell. Wala na siyang balak na magpaalam dahil sa panloloko at pambubuntis niya ng iba. Doon na mismo ang hangganan ng kanyang pagtitiis. Hindi uso sa kanya ang pagpapatawad dahil alam niya sa sarili niyang kaya niyang buhayin ang anak, pero hindi siya aalis nang hindi man lang nakakaganti. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa babaeng pinanggalingan ng impormasyon niya sa kabit ng asawa. Nakipaghiwalay na raw ito sa asawa niya at ang ginawa niya, pinakulam niya ang kabit ng asawa at idinamay na rin niya si Leia. Naalala niya kasi na itinabi niya ang buhok ni Leia nung sinabunutan niya ito. Hindi man sinabi ni Sheng, ang babae na lang na yon ang gumanti para sa kanya. Lalo pat galit na galit siya sa mga kabit, kaya nararapat lang sa kanila na parusahan. Hindi sang-ayon si Sheng sa pangungulam pero wala na siyang magagawa dahil nakapag-ritual na para doon. Isang gabi, nililikom ni Sheng ang mga gamit nila. Han, tara. Huwag mo na lang munang gawin yan. Pahinga ka na lang muna. Gusto mo ba i-massage kita? Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Kung saan-saan humawak yung kamay mo. Huwag ka magdididikit sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Oh, bakit ganyan ka na naman sa akin? Alam ko na, kulang ka lang sa lambing Ang asawa ko naman, ang init na naman ng ulo. Hindi mo ako asawa dahil hindi tayo kasal. Di ba ayaw mo na sa akin? Bakit hindi ka nilang pumunta doon sa kabit mo? Ayan may pahintulot ka na mula sa akin. Doon ka na sa kanya. Kayong dalawang maglambingan, mga nakakadiri. Saan ka pupunta? Sa kabilang kwarto. Doon kami matutulog ni baby. Ayokong tumabi sa lalaking marumi ang pagkatao. Nakakatakot Baka mahawa pa ako ng sakit. Wala naman akong sakit. Aba, malay ko ba kung nahawaan ka nung malandi mong hipag? Basta ako, ayoko nang tumabi sa'yo. Iniisip ko pa lang kung paano nyo ginagawa yon. Naaawa na ako sa sarili ko dahil pinatulan pa kita. Isipin mo yon, ikaw ang una ko, ikaw lang sa lahat. Tapos, malalaman kong gusto mo pala yung matanda na may 2 ng anak na tuwing linggo tinitira ng kapatid mo. Leche, bahala ka dyan. Hindi nagpadala sa panlalambing ng asawa si Sheng. Wala na siyang ibang nararamdaman dito. Kahit pasabihin niyang ito ang unang lalaking minahal niya, hindi sapat yun para magpatawad ng ganun lang kabilis. Kinabukasan, pinuntahan ng kanyang biyenan si Sheng dahil nagpatulong ito sa kanya.
May sakit daw si Leia kaya pinapakisuyo na kunin niya muna ang 2 bata dahil mamayang hapon pa uuwi si John. Sumama naman siya sa biyenan dahil wala namang problema sa kanya ang mga bata. Isa pa, gusto niyang makita kung paano nagdurusa si Leia. Aray ko! Grabe naman tong nararamdaman ko. Sobrang sakit ng tenga ko. Ano yan? Kabubulong ba ni Satanas kaya nanakit na yan? Pwede ba? Tigilan mo muna ako ngayon. Okay, sige. Mamaya na ako aalis. Panonoorin muna kitang sakit na sakit dyan. Ayoko na. Sobrang sakit na talaga ng tenga ko. Walang ibang ginawa si Leia kundi ang umiyak sa sakit. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng sakit yun. Dahil kahit na uminom siya ng gamot, hindi nawawala ang sakit. May mga pinatak na rin siya pero wala talagang nangyayari. Hanggang sa isinugod na siya sa ospital. Kinabukasan, kinuha ng biyenan ni Sheng ang mga bata at siya muna ang pinakisuyuan na puntahan si Leia sa ospital. Wala kasing ibang magbabantay rito. Sumunod si Sheng, hindi para tumulong, kundi para mas lalong makita kung ano ang epekto ng kulam kay Leia. Nasisiyahan kasi siya sa tuwing umiiyak ito sa sakit. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Nagpunta ka na naman dito? Wala naman. Gusto ko lang sanang mapanood na nagsasuffer ka. Bakit? Masama ba yon? Para naman kahit paano mabawasan tong galit na nararamdaman ko sa'yo. Kulang pa nga tong nakikita ko Sayang. Sana may mas malala pa dyan. Demonyo ka ba? Ha? Kung nasa pinto tayo ng impyerno ngayon, tapos magbibilang ng kasalanan, baka binabasa pa lang ang pangalan mo papasukin ka na kaagad. Special treatment pa, may red carpet ka pa papasok. Grabe naman pag-describe sa akin ng demonyo ako. Sino kaya ang mas demonyo, di ba? Yung may asawa, kasal pa, di ba? Tapos nagpatuhog pa sa kapatid ng asawa. Kung nagpunta ka lang dito para... ang sakit ng tenga ko. Hinampas ni Leia ang likuran ng tenga niya dahil nananakit daw ito ng sobra. Ang hinala pa nga nila, baka nasundot niya ito. Matagal siyang nanatili sa ospital dahil umaasa na gagaling siya. Nagpa-opera din siya dahil ang akala nila ay may bukol siya, kahit na sinabi naman na ng doktor na wala silang ibang makita. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, palala ng palala ang nangyayari kay Leia. Buntis pa naman siya nung mga panahon na yon, kaya naging maselan din ang gamutan niya. Doon na rin nakarating kay John ang balita na hindi niya anak ang ipinagbubuntis ng asawa. May nakapagsabi sa kanyang kakilala ni Leia na naghahanap daw ito ng manghihilot sa bata para malaglag dahil nga iba ang tatay ng dinadala niya. Makapit lang kaya hindi nalaglag. Galit na galit nga raw si John at halos isumpa niya ang asawa. Nakarating ito kay Wendell dahil naroon siya mismo sa bahay nila noong galit na galit si John. Sinabi pa nito na sa oras na malaman niya kung sino ang lalaki ng asawa, siya mismo ang papatay. Halatang problemado si Wendell sa mga nangyayari pero ayaw niya pa ring aminin kung ano bang kasalanan ang nagawa niya. Isang araw, wala siyang pasok sa trabaho kaya nasa loob lang siya ng bahay, hindi mapakali. Alam mo, mahihilo ka lang dyan sa ginagawa mo. Itigil mo yan. Lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Yung malayo rito. May alam ako kung saan tayo pwedeng lumipat. Doon na lang tayo titira. Niwala kang ang pera, lilipat ka ng bahay? Bakit pa? Takot na takot ka dyan. Akala ko ba wala kang kasalanan? Hirap ba kapag nagkakahulihan na? Hindi ito yung plot twist ng buhay mo na hindi mo inaakala, no? Maging matapang ka dapat, ha? Hindi yung takot na takot ka
Kapag nagkakahulihan na, ginawa nyo yan, di ba? Panindigan nyo dapat. Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang na malayo. Tsaka mas masaya ata kapag ganun eh. Parang sa probinsya tayo titira tapos magtatanim tayo dun. Simpleng pamumuhay lang na magkakasama tayong pamilya. Doon titira at lalaki ang mga anak natin para maging simple lang din sila. Kontento sa buhay. Bakit? Gusto mo bang malayo sa anak nyo ng kabit mo? Huwag ka na umalis dito. Kasi kahit saan ka naman magtago, makakarating pa rin kay Kuya John kung nasaan ka. Ituturo talaga kita para mapanood kitang bugbugin ng kapatid mo. Yun pa naman ang gusto kong makita. Siguro, kapag malaman niya ang totoo, nako, sobrang galit na galit siguro yun, no? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Gusto ko lang naman talaga ng simpleng buhay. Pwes ako ayokong tumira sa probinsya. Gusto ko rito. Dahil dito, mas maraming oportunidad na nakaabang sa akin. Kung gusto mo magtago ka na lang, ikaw lang naman ang may kasalanan, di ba? Bakit pati kami damay sa'yo? Dahil alam kong wala akong nagawang kasalanan. Wala akong ibang iniisip kundi para sa pamilya natin. Wala nang iba. Ay, bahala ka dyan sa buhay mo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sheng kay Wendell dahil malapit naman na niya itong iwan. Natutuwa pa siya sa mga nangyayari dahil bukod sa napaparusahan na si Leia, hindi na rin nila alam kung ano ang gagawin. Galit na rin si John at kilala nila ito kapag nagalit. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang gagantihan. Isang araw, sinadya na naman ni Sheng na dalawin ang bilas. Huy, ayos ang sexy mo. Sobrang payat mo naman. Ano bang diet mo? Stress ba? Ano? Masaya ba yung ganyan, te? Yung hindi ka makatulog sa dami mong problema? Ay, naririnig mo ba ako, ha? Baka naman bingi ka na niyan. Pwede bang tigilan mo na muna ako? Hindi ka ba naaawa sa akin? Ha? Hirap na nga ako sa buhay ko. Kung alam mo lang kung paano ako umiyak gabi-gabi dahil sa sakit na nararamdaman ko. Mabuti naman, gano'n na nangyayari sa'yo. Masaya akong malaman yon. Para naman danas mo rin kung gaano kasakit sa ulo umiyak gabi-gabi. Grabe ka. Hindi ka nga talaga naaawa sa akin. Malamang hindi. Bakit naman ako maawa sa'yo? Sino ka ba? Na hindi nga kita kamag-anak, no? Siguro, ikaw ang may kagagawa nito sa akin. Sa sobrang kademonyohan mo, gusto mong makitang nahihirapan ako. Ako na naman? Ikaw na nga tong malaki ang kasalanan na nagawa, isisisi mo na naman sa ibang tao. Wala akong ibang ginawa sa'yo. Kung ano man yung pinagdaraanan mo, paniningil na yan ang kasalanan mo. Maging mga agaw ka ba naman? Wala akong inaagaw sa'yo. Di hamak naman na mas nauna kong nakilala si Wendell kesa sa'yo. Kung hindi lang ako nagpakasal, dapat kaming dalawa. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay niya. Ikaw naman talaga ang perwisyo. Hindi ko siya inagaw dahil una siyang naging akin. Ay, totoo ba? Pwede naman na sa'yo na lang din siya. Hindi ko na kasi siya kailangan ngayon eh. Ayoko na rin sa kanya. Nandidiri kasi ako kapag nakikita ko siya. Alam mo yun? Siguro naman, kapag iniwan ka na ni Kuya John, pwede na kayo magsama, di ba? May anak na kayo. Edi pwede na kayo maging happy family niyan. Para magbahala na talaga kayo. Tapos, aalagaan niyang baldado at walang kwentang babae. Wish ko na lang sana maging masaya kayong dalawa. Tutal, pinili niyo naman yan. Panindigan ninyo. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila alam na naririnig pala ni John ang lahat. Kaya doon na niya nalaman ang buong katotohanan. Nakilala na niya kung sino ang kalaguyo ng asawa at kung sino ang nakabuntis dito. Galit na galit si John. Nakakatakot kung titingnan dahil maging si Sheng hindi na nakapagsalita pa. Huwag kang maniwala sa mga narinig mo. Hindi ko naging lalaki ang kapatid mo. Narinig na nga niyang sinabi mo, tapos gagawin mo pa ba siyang bingi gaya mo? Tama yun lahat, kuya. Kailan ko lang din yun nalaman eh. Sinugod ko yan sila pero hindi ko na siya naabutan.
Pero alam ko na siya ang kabit ng asawa ko. Sinungaling ang asawa mo. Huwag ka dyan magpapaniwala. Bahala na kayo sa gulo ng pamilya ninyo. Basta ako, aalis na ako. Mas kakayanin ko pang buhay mag-isang anak ko kaysa masangkot sa kahihiyan na to. Hindi na nagbigay ng kahit na anong simpatya si Sheng. Umalis siya roon habang dinig niya ang pagwawala ni Jan. Galit na galit talaga ito dahil malaking kahihiyan din ang aabuti ng pamilya nila kung lalabas ang ganoong klase ng tsismis. Kilala pa naman ang pamilya nila sa kanilang lugar kaya talagang hindi sila mapapatawad ng mga magulang nila sa oras na masira ang pangalan nila sa mga tao. Dahil lang sa pagiging mapusok nilang dalawa. Pagka-uwi ni Sheng, kinuha niya ang anak niya at ang mga gamit nila para lumipat na ng bahay. Iniwan niya ang asawa at hindi na nagpaalam pa rito. Pero kinagabihan noon ay tawag ng tawag sa kanya si Wendell. Nasaan ka ba? Bakit wala na ang mga gamit niyo ni baby? Ano ba sa tingin mo? Ngayon lalayasan mo ko? Matapos mo kaming isumbong kay kuya? Nakiusap naman ako sa'yo na baka pwede nating ayusin tong problema natin nang walang ibang nakakaalam, di ba? Gumaganti ka ba talaga? Hindi ako gumaganti. Wala na akong pakialam sa'yo. Yun lang yun. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa ni Leia. Hindi ako ang nagsumbong sa kuya mo, kundi ang kuya mo mismo ang nakarinig sa pag-amin niyang kabit mo. Wala na akong oras para sa'yo. Ayaw mo yun? Pinaubaya na kita sa kabit mo? Hindi mo na kailangan magtago at magsinungaling sa akin. Pwede na kayo magsamang dalawa, lalo na kung palalayasin ni Kuya Jan yung malandi niyang asawa. Parang awa mo na. Ayusin natin tong pamilya natin. Huwag natin hayaan na masira ng ganito lang. Magpakasal na tayo. Para naman sa anak natin to eh. Minsan lang naman ako nagkamali. Walang minsan. Hindi yan pagkakamali. Dahil ginusto mo yan. Kung pagkakamali yan, una pa lang tinigil mo na. Pero naging choice mo na yan eh. Napiliin siya, pagtakpan siya, at lalong ipagtanggol siya. Hindi kita kailangan. At mas lalong hindi ka kailangan ng anak ko. Kaya ko siyang buhayin. Pero hindi ko na kayang manatili sa iisang bahay kasama ang lalaking manloloko. Ito na rin ang huling beses na makakausap mo ko. Ayoko na. Kahit na anong pagmamakaawa ni Wendell, hindi pa rin siya pinakinggan ng asawa. Masakit para kay Sheng ang desisyon niya, lalo na't una pa lang naiisip na niya ang magkaroon ng maganda at masayang pamilya kasama si Wendell. Pero alam niya sa sarili na sirang-sira na ang tiwala niya. Sa oras na patawarin niya si Wendell, babalik at babalik lang ito sa dati niyang gawain, habang siya mauulit at mauulit lang din ang sakit at gabi-gabi niyang pag-iyak. Hindi na niya nakikita pa ang sarili na magtitiis ng matagal dahil lang sa anak nila. Alam niyang maraming tao ang magsasabi sa kanyang makasarili siya, na mas pinili niya ang sarili niya kaysa dapat sa pagkakaroon ng buong pamilya ng anak. Pero para sa kanya, mas lalo lang ding mahihirapan ang anak niya kung lalaki ito sa pamilya na walang tiwala at pagmamahal. Hindi naman niya ipagkakaila ang anak nila kay Wendell, pero kailangan muna niya ng panahon para sa paghilom. Lumipas ang ilan pang mga buwan hanggang sa nanganak na si Leia. Ibinalita lang kay Sheng ang nangyari. May mga nakakausap pa naman siyang kamag-anak ng dating kinakasama. Ibinigay raw ang bata kay Wendell pero hindi ito kinuha. Hindi nila sigurado kung pinaampun ba ang bata pero wala rin kasi kay Leia. Tuluyan na rin daw naghiwalay sina Leia at Jan, habang ang mga bata kasama ni Jan at dinala sa ibang bansa. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Sheng mula kay Wendell. Kumusta ka na? Kumusta na kayo ni baby? Wala ako nung nag-birthday siya. Ang dami ring lumipas na araw na wala ako sa tabi niyo. Maayos naman kami. Pwede ba tayo magkita? Ipakikisuyo ko na lang si baby kina mama. Doon mo na lang dalawin ng bata. Gusto sana kita makausap eh. Pagbigyan mo naman ako kahit minsan lang. Maawa ka na sa akin.
Para saan pa? Wala naman tayong dapat ng pag-usapan. Maayos na ang buhay ko. Sana ikaw rin. Maayos naman din kami ni baby dahil kaya ko siyang sustentuhan kahit na wala kang naibibigay. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kahit na araw-araw ako magmakaawa sa'yo. Pangako hindi na ako magloloko. Pangako hindi na ito masusundan. Parang awa mo na. Tinakwil na ako ng pamilya ko eh. Wala na. Kahit yung mga magulang ko ayaw na akong kausapin. Parang awa mo na oh. Kayo na lang ni baby ang pamilya ko eh. Hindi mo na kami pamilya. May anak ka pero wala kang pamilya. Sana una pa lang no. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo, oras na mahuli ang kalokohan ninyo ng kabit mo. Pasensya ka na, pero hindi na kita mahal. Tapos na ako. Kung mapapatawad man kita, para na lang yon sa ugnayan natin sa anak natin. Pero hindi na para bumuo pa ng pamilya. Hindi na para ayusin pang sa atin. Hiwalay naman na kayo sa mga asawa ninyo. Bakit hindi na lang ninyo ituloy kung anong meron kayo? Ha? Nung tayo pa, gusto mo makasama ang kabit mo. Ngayon na parehas na kayo malaya, hindi nyo na sulitin. Total may anak naman kayo. Pwede na kayong bumuo ng sarili ninyong pamilya. Katulad ng pangarap nyo. Kasi ako, ayoko na. Kung ano man ang mamamagitan sa ating dalawa, tungkol na lang yon sa anak natin. Wala nang hihigit pa dun. Kahit na anong pagmamakaawa ni Wendell, hindi na nakipagbalikan pa si Sheng sa kanya. Ang balita na lang niya, nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Leia. Matapos kasing manganak nito, kung ano-anong problema ang dumating sa kanya at mukhang hindi niya kinaya. May sakit pa rin siya. Ang sabi nga ay nabingi na siya ng tuluyan. Yun na marahil ang kabayaran sa pagkakamaling nagawa niya. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang komunikasyon ni Wendell at Sheng pero hindi na para sa pagbabalik ng kanilang relasyon, kundi para na lang sa bata. Naging maayos ang trabaho ni Sheng at natuunan niya ng pansin ang sarili at ang anak. Nakalaya na siya sa gabi-gabing pag-iisip kung niloloko ba siya o hindi. Dahil nalaman niyang ang pagmamahal niya sa dating kinakasama, maliit na parte lang ng kanyang buhay. Dahil ang sarili niya at ang anak ang magiging malaking parte ng pagmamahal na walang pagdududa. Si Wendell naman, nawala na rin ng pamilya. Dahil kahit na anong paghingi niya ng tawad sa kanyang pamilya, kinahihiya na siya ng tuluyan. Wala naman na ring naging balita si Sheng sa naging anak ni Leia at Wendell. Pero naaawa siya sa bata na nabuhay sa mundo galing sa kasalanan ng mga magulang nila at itinakwil kahit na walang kamalay-malay. Hindi niya rin alam kung anong kahahantungang buhay ng batang yon dahil lang sa bunga siya ng kataksilan. Sadya talagang may mga taong mabilis madala ng tukso. Hindi makaiwas kapag nasa harapan na nila at pilit na gumagawa ng paraan para pagtakpan ito. Pero sa dulo, ang totoo, hindi kailanman nagiging mas matamis ang buhay kapag nakatayo sa kasinungalingan at pag-agaw. Kung sino ang marunong manakit, sila rin ang unang mawawalan. Tunay na wala silang kapayapaan. Hindi kayang ayusin ng isang tao kung sila mismo ang hindi kayang umayos ng kanilang sarili. Katulad ng naging desisyon ni Sheng, hindi na kailangang manatili sa isang relasyon na unti-unting kumikitil sa tiwala, dignidad at katahimikan. May mga pagkakataong ang pinakamagandang gawin ay tumalikod, hindi dahil mahina, kundi dahil may lakas para piliing alagaan ang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang kailangan silang isama muli sa iyong buhay. May mga taong mapapatawad para sa ikagagaan ng puso, pero hindi na dapat tanggapin pabalik. Ang pagtanggap sa kanila ay parang pagbubukas muli ng pintuang dati nang winasak. Bakit pahahayaang pumasok ulit ang taong dati nang sinira ang tahanan ng iyong puso? At kung may anak man sa pagitan, hindi mo tungkuling ipilit ang pag-aayos.
Ang tungkulin mo lang ay siguraduhin na lumalaki ang bata sa kapayapaan, may pagkilala sa ama at may gabay na hindi nababahiran ng galit. Pwede namang magtagpo ang anak at ama nang hindi mo kailangang isuko ang sariling respeto. Iba ang pagiging magulang, iba ang pagiging mag-asawa. Hindi mo kailangang ibalik ang relasyon para lang mapanatili ang koneksyon ng ama sa anak. Tandaan na laging piliin ang sarili. Piliin ang anak. Piliin ang buhay na masaya kahit wala na ang taong nanakit. At kapag may dumating na bago at may tunay na pagmamahal, yakapin ito ng walang takot dahil karapat-dapat ka sa pag-ibig na totoo, tapat at payapa. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi naaagaw ninuman. Minsan talaga may mga desisyon na mahirap panindigan. May mga taong sadya talagang manloloko. Pero tandaan nyo mga apo na mas payapa pa rin ang pagmamahal na walang itinatago. Sa tingin nyo mga apo, tama lang ba ang ginawa ni Sheng? Naiwan si Wendell kahit na may anak na sila? Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon at komento. Naway may aral din kayong natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga mahal kong apo.